Para sa kaligtasan ng kanyang buhay, tinalikuran ng maganda at mayamang heredera na si Valencia Alarcon ng kanyang marangyang mundo mula sa mga mamahaling kasuotan at marangyang pamumuhay. Pinili niyang nagtago sa ilalim ng mga duming duster. Nakatali ang buhok at may uling sa muka bilang si Tina, isang simpleng kasambahay sa mansyon ng mailap, suplado at misteryosong bilyonaryong si Damian Valdemor. Akala ni Valencia ang kanyang simpleng disguise at ang magulong lungsod ng Maynila ay sapat na upang pagtaguan ang kanyang gahamang tiyuhin na pumatay sa kanyang mga magulang at ngayon ay naghahanap sa kanya upang siya naman ang isunod. Ngunit nagkamali siya ng pinasukang bahay dahil ang kanyang masungit na amo ay hindi lang isang ordinaryong negosyante na mayaman. Si Damian ay isang elite undercover agent ng National Intelligence Bureau, isang lalaking bihasa sa pagbasa ng bawat kilos, galaw at kasinungalingan ng tao. Sa unang araw pa lang, alam na ni Damian na may itinatagong malaking lihim ang kanyang bagong katulong, na hindi malang marunong magprito ng isda o humawak ng kuwali. Sa pagitan ng paglilinis ng mansyon, pag-iwas sa mga armadong tauhan na nakabantay sa bawat sulok ng syudad, at pagtatangkang wag mabisto ng kanyang amo, unti-unting mababaklas sa mga pader na itinayo ni Valencia sa kanyang puso. Paano niya mapapanatili ang kanyang lihim kung ang lalaking kanyang pinagtataguan ang siya mismo makakatuklas ng kanyang tunay na pagkatao? At sa oras na magtagpo ang kanilang mga mundo sa gitna ng putukan at panganib, magiging mitya ba si Damian ng kanyang kapahamakan o ang kanya mismong huling kaligtasan? Isang pagpapanggap na puno ng takot, isang pagbubunyag na magpapabago ng kanilang kapalaran. Hanggang saan kayang itago ni Valencia ang katotohanan kung ang mismong buhay niya at ang kanyang pusong nakataya sa piling ng isang ahenteng handang ibuwis ang lahat para sa kanya. Mabilis at tila may sariling tambol ang tibok ng puso ni Valencia Alarcon habang nakatayo sa tapat na nagtataas ang bakal ng gate ng isang marangyang mansyon sa Forbes Park. Ramdam niyang malamig na simoy ng hangin ng Maynila, ngunit ang kanyang buong katawan ay pinagpapawisan sa matinding kaba. Bahagya niyang inayos ang suot niyang kupasing blusa at maluwag na pantalon na halatang galing sa ukay-ukay. Ang kanyang mahaba at malasot lang buhok na dati ay inaalagaan sa mga mamahaling salon ay nakatali ngayon sa isang simpleng puyod gamit ang barya-baryang garter. Wala nang mamahaling pabango, makikinis at branded na kasuotan at ang prestiyosong pangalang Valencia Alarcon ang nag-iisang tagapagmana ng Alarcon Shipping Lines. Ang pangalang yun ay kasalukuyang pinaghahanap ng mga armadong mamamatay tao na binayaran ng kanyang sariling gahamang tiyuhin. Upang mabuhay, kailangan niyang mamatay sa paningin ng mundo. Ngayon, siya na nga si Tina, isang simpleng probinsyana na galing sa malayong isla, naghahanap ng mapapasukang trabaho sa magulong syudad. Sigurado ka ba dito sa napili mo, Tina? Masungit at mailap ang may-ari ng bahay na ito. Marami ng katulong ang nag-al sa balutan dahil sa kaiklian ng pasensya ng lalaking yan. Bulong ni Aling Marta, ang ahente na nagdala sa kanya doon habang patingin-tingin sa mga security camera sa paligid. Opo, Aling Marta, kahit ano pong trabaho tatanggapin ko. Kailangan ko po talaga ng matutuluyan, sagot niya sa mahinahong boses. Pilit na binababaan ng kanyang tono upang hindi mahalata ang kanyang formal na pananalita. Ang mansyong ito ang pinakaligtas na lugar na naisip niya. Ayon sa kanyang pananaliksik bago siya tuluyang nagtago, ang may-ari ng mansyon ay si Damian Valdemor, isang seryoso, malamig at mailap na bilyonaryo na kilalang laging abala sa kanyang mga negosyo at bihirang maglagi sa bansa. Walang mag-aakala kahit ng kanyang tusong tiyuhin ng isang mayamang heredera ay magpapakababa at magiging isang hamak na kasambahay sa loob ng bahay ng isa ring bilyonaryo. Ang pinakamainam na taguan ay sa ilalim mismo ng ilong ng mga taong kapantay ng kanyang antas. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon na gawa sa solidong nara. Kasabay noon ay ang paglabas ng isang lalaking matangkad, may malawak na balikat at nagtataglay ng tindig na tila ba handang makipagbakan anumang oras. Yun ay si Damian Valdemor. Suot nitong isang simpleng itim na polo shirt na lalong nagpadilim
sa kanyang aura. Seryosong mukha nito, walang kahit na anong emosyon, at may matatalas na matang tila kayang bumutas sa kaluluwa at bumasa sa kailaliman ng sinumang tumingin dito. Naramdaman ni Valencia ang kakaibang kuryente at biglang panlalamig ng kanyang sikmura nang magtagpo ang kanilang mga mata. Agad siyang yumuko. Iniwas ang kanyang paningin upang hindi nito mapansin ang takot at ang kislap ng katalinuhan sa kanyang mga mata na hindi tugma sa kanyang disguise. Pinagdaop niya ang kanyang mga kamay na sadyang nilagyan niya ng kaunting uling at dumi bago pumasok upang magmukhang sanay sa hirap. Siya bang bagong katulong na sinasabi mo, Marta? Malamig at baritono ang boses ni Damian. Ang bawat salita nito ay may otoridad na nakakapanghina ng tuhod. Opo, Sir Damian. Si Tina po, galing sa probinsya. Masipag po ito, tahimik. Walang pamilyang aasikasuhin kaya pwedeng stay in. Mabilis na sagot ni Aling Marta. Dahan-dahan na lumapit si Damian sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay magagaan, ngunit may bigat ng panganib. Huminto siya sa tapat ni Valencia. Tinitigan niyang dalaga ng matagala. Masyadong matagala na nagdulot ng panunuyo ng lalamunan kay Valencia. May kakaiba sa tindig ng babaeng ito na hindi tugma sa isang ordinaryong katulong na galing sa hirap. Masyadong tuwid ang likod nito at kahit pilit nitong binababa ang kanyang ulo, ang kanyang balat sa leeg na hindi natatakpan ng dumi ay masyadong maputi at makinis. Ngunit bilang isang elite undercover agent, alam ni Damian na hindi pa itong tamang oras para mag-usisa. May laro ang babaeng ito at handa siyang makipaglaro. Pumasok ka, utos ni Damian. Malamig pa rin ang tinig habang nakatitig sa nakayukong dalaga. Ayoko ng tamad sa loob ng bahay ko. At higit sa lahat, ayoko ng tao na may tinatago sa akin. Kapag nalaman ko na may iba kang intensyon dito, hindi mo magugustuhan ng babagsakan mo. Nanginig ang tuhod ni Valencia sa huling sinabi ng kanyang bagong amo. Tila ba may pahiwatig ito na alam ng lalaki ang kanyang sekreto. Ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Huminga siya ng malalim, pinalakas ang loob at humakbang papasok sa loob ng mansyon. Nagsimula ng kanyang mapanganib na pagpapanggap at kasabay nitong pagpasok niya sa teritoryo na isang lalaking mas mapanganib pa sa mga taong kanyang tinatakasan. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang pumasok si Valencia sa mansyon ni Damian bilang si Tina. At sa loob ng 7 araw na yon, pakiramdam niya ay unti-unti nang nauubos ang kanyang 7 buhay. Ang buhay ng isang kasambahay ay malayo, napakalayo sa nakasanayan niya sa mansyon ng mga alarkon kung saan isang kumpas lang ng kanyang daliri ay 7 katulong nang lumalapit para pagsilbihan siya. Ngayon siya na ang nagpapakababa at ang pinakamalaking kalaban niya, ang kawalan niya ng kaalaman sa mga gawaing bahay. Anong klaseng sakuna to, Tina? Napatayo ng tuwid si Valencia nang marinig ang malamig at baritonong boses na yun mula sa pintuan ng kusina. Naroon si Damian, nakasandal sa hamba ng pinto habang magkakrus sa mga braso. Nakasuot to ng puting polo shirt na nakatupi hanggang siko, dahilan upang makitang matitipo ng braso nito na may ilang bakas ng lumang galos. Ang kanyang matatalas na mata ay nakatitig sa hapagkainan. Sa ibabaw ng lamesa ay naroon ang resulta ng 3 oras na paghihirap ni Valencia. Isang sunog at nangingitim na ulam na pilit niyang ipinapasa bilang pritong isda at isang mangkok ng kanin na dahil sa maling tansya ng tubig ay mukhang lugaw na sa lambot. Napasobra po yata ang apoy, Sir Damian. Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Hinging paumanhin ni Valencia habang pilit na pinipiga ang dulo ng kanyang lumang apron upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Dahan-dahang lumapit si Damian. Ang bawat takbang nito ay tila ba tunog ng paparating na hatol. Humintuto sa kanyang tapat. Napakapit si Valencia sa gilid ng lababo. Dahil sa sobrang lapit ng lalaki sa bango nitong amoy, mamahaling wood at musk na humahalo sa amoy ng nasunog niyang niluto. Sabi sa resume na ibinigay sa akin ni Marta, 3 taon kang naging kusinera at katulong sa isang pamilya sa Cebu. Seryosong wika ni Damian habang ang tingin ay unti-unting bumababa sa kanyang mukha. Pero bakit sa nakikita ko,
Parang ngayon ka lang nakahawak ng kawali sa buong buhay mo. Kasi po, iba po yung kala ng dati kong amo. Mas moderno po tong sa inyo kaya hindi ko po masyadong kabisado ang pihitan. Mabilis na palusot ni Valencia, pilit na ginagayang punto ng mga taga-probinsya na napanood niya sa mga teleserye. Hindi nagsalita si Damian. Sa halip bigla nitong hinawakan ng kanyang kanang kamay. Napasinghap si Valencia sa gulat at tinangkang bawiin ito, ngunit matatag at mahigpit ang hawak ng lalaki. Hindi masakit, ngunit hindi mo magagawang makawala. Iniharap ni Damian ang kanyang palad paitaas. Hinaplos ng lalaki ni Damian ang kanyang mga daliri. Walang kalyo, masyadong malambot. At ang boses mo kapag nakakalimutan mong magpanggap, masyadong formal at diretsong Tagalog para sa isang lumaki sa liblib na isla. Kinabahan ng matindi si Valencia, ramdam niyang init ng balat ni Damian at ang tindi ng titig nito na tila ba binabasa ang bawat tibok ng kanyang puso. Palagi po kasi ako nagpapakinis ng kamay gamit ang natirang gatas at lotion ng mga dating amo ko, sir. At mahilig po akong manood ng mga balita sa telebisyon, kaya ganito ako magsalita. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa sulok ng labi ni Damian. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Bilang isang elite undercover agent ng National Intelligence Bureau, alam ni Damian kung kailan bumibilis ang pulso ng isang tao dahil sa pagsisinungaling. Alam niya ang micro-expressions ng muka ng isang nagtatago. Ang kanyang bagong katulong ay isang magandang palaisipan at unti-unti niya nang nakukuha ang mga piraso. Sabi mo malamig na sabi ni Damian bago binitawan ng kanyang kamay. Tumalikod dito at naglakad patungo sa pinto. Ginising mong silidaklatan ko mamayang gabi pagkaalis ko. May mga dokumento doon na hindi dapat magulo. At siguraduhin mo na walang mawawalang gamit. Tina. Nang tuluyang makalabas si Damian, napasandal si Valencia sa lababo at napahawak sa kanyang dibdib. Hingal na hingal siya na tila ba galing sa isang mahabang takbuhan. Ang kanyang amoy hindi lang basta masungit at mapaghanap. Ito ay may matang nakakatakot at pakiramdam na kayang magbunyag ng kahit na anong lihim. Kailangan niyang doble ng pag-iingat dahil isang maling hakbang na lang baka tuluyan na siyang mabuko. Sumapit ang gabi at nabalot ng malalim na katahimikan ng buong mansyon. Umalis si Damian para sa isang gabing pagpupulong, kaya naman ginamit ni Valencia ang pagkakataong iyon upang simulan ang paglilinis sa malawak na silidaklatan. Ang silid ay puno na nagtataas ang istante na gawa sa mamahaling kahoy, naglalaman ng libu-libong mga libro at may amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Hawak ang isang balahibo ng manok na napatanggal ng alikabok. Maingat na pinunasan ni Valencia mga gilid ng lamesa. Habang ginagawa yon, lumipad ang kanyang isipan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nangungulila siya sa kanyang mga magulang at natatakot sa kung anong maaring mangyari kung matuntun siya ng kanyang tiyo Ronaldo. Sa bigat ng kanyang iniisip, hindi niya napansin ang isang mataas at antigong florera na nakapatong sa dulo ng isang maliit na patungan malapit sa kanyang siko. Sa isang biglaang pag-ikot niya upang abutin ang susunod na istante. Kalingkling, kalasag. Kasing bilis ng kidlat na nawala ng balansyang florera at bumagsak sa makintab na sahig. Basag-basag sa daan-daang piraso. Napasigaw si Valencia sa gulat. Nalaki ang mga mata habang nakatitig sa pinsalang nagawa niya. Diyos ko! Hindi pwede to! Nanginginig niyang bulong. Agad siyang lumuhod sa sahig at nagmamadaling pinulot ang mga piraso ng porselana gamit ang kanyang mga kamay. Pilit na sinasantabi ang kaba, ngunit sa kanyang pagmamadali at pagkabahala, isang matalim na dulo ng basag na florera ang bumaon sa kanyang hintuturo. Aray! Napadaing siya ng malakas. Agad na umagos ang malapot at mapulang dugo mula sa kanyang sugat, pumapatak sa puting sahig. Anong nangyari dito? Isang baritonong boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Napatingala si Valencia at doon ay nakita niya si Damian. Kakarating lang at halatang hindi natuloy ang pag-alis. Sa halip na magalit o sumigaw dahil sa nabasag na mamahaling kagamitan, mabilis na humakbang si Damian patungo sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang tapat at agad na hinawakan ang kanyang pulso upang iangat ang kanyang sugatang kamay.
Ang kanyang mga hawak ay banayad, ngunit may mariing utos. Nabasag ko po. Sorry po, Sir Damian. Babayaran ko na lang po mula sa sahod ko. Pautal-utal na sabi ni Valencia. Pilit na hinihilang kamay, ngunit hindi siya binitawan ng lalaki. Tumahimik ka muna. Utos ni Damian sa malamig ngunit kalmadong tono. Tumayo si Damian at mabilis na kinuha ang isang first aid kit mula sa ilalim ng kanyang lamesa. Bumalik siya at pinaupo si Valencia sa malapit na sofa. Sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, metikuloso nitong nilinis ang sugat ni Valencia gamit ang alkohol at bulak. Ramdam ni Valencia ang init ng hininga ni Damian sa kanyang balat dahil sa sobrang lapit nito. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Damian ang mapatitig sa mukha ng dalaga. Dahil sa lapit nila, kitang-kita niya perpektong hubog ng ilong nito, ang mahabang pilik mata at ang ganda ng mga matang hindi kayang itago ng dumi sa mukha o ng suot nitong kupasing damit. Hindi ka ordinaryong katulong, Tina, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Bulong ni Damian habang maingat na binabalutan ng bendang daliri ng dalaga. Kinabahan ng matindi si Valencia, parang huminto ang kanyang paghinga. Sir, ano pong sinasabi niyo? Ako po si Tina. Ang isang ordinaryong katulong ay hindi alam kung paano pigilan ang pagbaba ng presyo ng dugo sa pamamagitan ng tamang paghinga at pag-ipit sa ugat na ginawa mo kanina bago ako lumapit. Seryosong wika ni Damian habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. At ang florerang nabasag mo, yan ay isang Ming Dynasty artifact na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Pero hindi ka man lang nagpanik sa halaga nito o hindi sa takot na baka mapansin ka at mapaalis dito. Tumayo si Damian, binaba ang first aid kit at tinitigan siya ng may otoridad. Sino ka ba talaga? Bago pa man makaisip ng panibagong palusot si Valencia, isang matinis at paulit-ulit na tunog ng security alarm ang biglang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nabalot ng pulang ilaw ang silid, may mga hindi inasahang bisita sa labas at hindi sila pumarito para bumisita lang. Nabalot ng pulang ilaw ang silid, may mga hindi inasahang bisita sa labas at hindi sila pumaparito para bumisita lang. Nabalot ng pulang ilaw ang buong silid aklatan habang umalingaw-ngaw ang nakakabiging tunog ng security alarm sa bawat sulok ng mansyon. Sa isang kurap ng mata, nagbagong buong anyo at kilos si Damian na walang pagiging seryosong negosyante. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng agila at ang kanyang tindig ay naging alerto tulad ng isang mandaragit. Sa isang mabilis na galaw, lumapit siya sa kanyang desk. Pinindot ang isang lihim na buton sa ilalim nito at bumukas ang isang compartment kung saan kumuha siya ng isang makintab na itim na baril. Napasigaw si Valencia sa gulat at takot. Napaurong siya sa gilid ng sofa. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa armas na hawak ng kanyang amo. Sir Damian, may baril kayo? Anong nangyayari? Manatili ka sa likod ko kung gusto mong mabuhay, mariing utos ni Damian. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng kaba. Pabilis siyang lumapit kay Valencia. Hinawakan ng kanyang braso at hinilang dalaga patungo sa malaking istante ng mga libro sa dulo ng silid. May hinila siyang isang partikular na libro at sa isang iglap dahan-dahang bumigas at bumukas ang istante upang ilantad ang isang lihim na pinto patungo sa isang panic room. Tinulak niya si Valencia. Pumasok bago siya sumunod at sinaradong pinto. Sa loob ng lihim na silid ay may mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng security cameras sa labas ng mansyon. Nanlalamig ang mga kamay ni Valencia habang nakatitig sa mga screen. May 5 lalaking nakaitim, may suot na tactical gear at sky mask at may mga hawak na matatas na kalibre ng baril. Pilit nilang sinisirang electronic lock ng kanyang main gate, ngunit hindi ang kanilang mga armas ang napatingkad sa takot ni Valencia, kundi ang pulang logo ng isang agila na nakaborda sa gilid ng kanilang mga tactical jacket. Sila ang mga humahanap sa akin, umiyak na pag-amin ni Valencia. Hindi na kayang itagong katotohanan dahil sa tindi ng takot. Napahawak siya sa kanyang ulo habang umaagos ang mga luha. Nandito sila para patayin ako, sir. Silang mga tauhan ng Tio Ronaldo ko. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nawawala sa mundo.
Tumingin sa kanya si Damian, walang bakas ng gulat o pagkabahala sa mukha ng lalaki. Tila ba inasahan niya na ang tagpong ito. Alam ko, kanina ko pa napatunayan ang tunay mong pagkatao nang i-verify kong fingerprints mo sa basag na porselana. Valencia Alarcon. Pero hindi ko inakalang ganito sila kabilis makasubaybay. Nalaki ang mga mata ni Valencia sa matinding gulat sa kabila ng kaba. Paano? Paano mo nalaman ang pangalan ko? At paano ka nagkaroon ng access sa ganong sistema? Trabaho ko mag-imbestiga at alamin ang katotohanan. Hindi ako ordinaryong bilyonaryo, Valencia. Ako si Agent Damian ng National Intelligence Bureau. Sagot na lalaki habang biyasang kinakargahan ng balang kanyang baril at nagsusuot ng earpiece. At dahil nasa ilalim ka ng bubong ko, responsibilidad kita. Dito ka lang sa loob. Bulletproof ang silid na to. Huwag kang lalabas, ano man ang marinig mo. Bago pa man makapagprotesta at makapagsalita si Valencia, mabilis nang lumabas si Damian sa lihim na pinto at muli itong binalik sa pagkakasara. Naiwang mag-isa si Valencia sa loob ng silid, nakatitig sa mga monitor. Ilang sandali pa, nakita niya sa screen ang pagpasok ng mga armadong lalaki sa sala. At kasunod nun ay ang pagsisimula ng sunod-sunod na putok ng baril at mga kalabog ng yumanig sa buong mansyon. Natatakot si Valencia para sa sarili niyang buhay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas matinding takot ang nararamdaman niya para kay Damian. Ang kanyang masungit na amo na ngayon itinataya ang sariling buhay para sa kanya. Matapos ang 10 minutong tila walang katapusang takot, kung saan dumaing ang buong mansyon sa ingay ng mga putok ng baril at basag na salamin, biglang tumahimik ang paligid. Nakatitig pa rin si Valencia sa mga monitor, ngunit patay na ang ilang kamera sa sala. Dahil sa tama ng bala, nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakakapit sa gilid ng lamesa ng monitor. Bawat segundo ay parang isang taon sa kanyang pandinig. Isang tunog ng mekanismo ang umalingaw-ngaw at dahan-dahang bumingas ang lihim na pinto ng stante. Halos mapatili si Valencia sa takot, ngunit napakapit siya sa kanyang dibdib ng iniluwa noon si Damian. Hingal na hingal ang lalaki. May konting galos sa kanyang kanang pisngi at may mantsa ng usok ang kanyang polo shirt. Ngunit matatag ang kanyang tindig at ligtas siya. Ligtas na. Naitawag ko na rin sa mga kasamahan ko sa ahensya para ligpitin ang mga tauhan ng tiyuhin mo sa labas ng compound. Ani Damian, habang maingat na binababa ang kanyang baril at sinuksok to sa likod ng kanyang bewang. Hindi na napigilan ni Valencia ang kanyang sarili. Sa matinding relief at emosyon, patakbo siyang lumapit kay Damian at bigla itong niyakap ng mahigpit. Napahagulol siya sa dibdib nito. Salamat! Salamat, Damian! Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nagulat si Damian sa bigla ang pagyakap ng dalaga. Sandali siyang napatigagal, ngunit dahan-dahan ding lumambot ang kanyang ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang matitipunong braso at marahan niyang sinukli ang yakap kay Valencia. Hinahaplos ang likod nito upang patahimikin. Naramdaman niyang panginginig ng marupok nitong katawan at ang bango ng tunay nitong pagkatao na ngayon ay malaya nang lumalabas nang wala ang mabigat na pasanin ng pagpapanggap. Nang dahan-dahan silang maghiwalay, inakay ni Damian si Valencia paupo sa sofa ng lihim na silid. Doon, habang pinupunasan ng kanyang mga luha, sinalaysay ni Valencia ang buong katotohanan. Kung paano ang kanyang tiyo Ronaldo ang nag-utos na isabotahe ang sinasakyang sasakyan ng kanyang mga magulang upang makuha ang Alarcon shipping lines at kung paano siya nagkunwaring isang hamak na katulong na si Tina para lang makaligtas sa mga galamay nito. Hindi mo na kailangang magtago sa ilalim ng uling at duster bilang si Tina, seryosong sabi ni Damian habang hinahawakan ng 2 kamay ng dalaga. Tinitingnan siya na may malalim na determinasyon. Mula ngayon, poprotektahan kita. Hindi lang dahil itong mission ko bilang isang ahente. O hindi dahil ayoko na may mangyaring masama sa babaeng nagpabago sa takbo ng tahimik kong mansyon. Nag-init ang mga pisngi ni Valencia sa narinig at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagtatago, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay, nakatagpo siya ng isang matatag na pader na sandigan.
isang elite agent na handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Ngunit alam nilang dalawa na hindi pa tapos ang laban hanggat malaya at nagpapakasasa sa nakaw na yaman ang kanyang tiyuhin. Naging mas malapit sina Damian at Valencia sa mga sumunod na araw matapos ang madugong pagsalakay sa mansyon. Alam ni Damian na hindi naligtas ang Forbes Park para sa dalaga. Kaya naman, bago pa sumikat ang araw, inilipat niya si Valencia sa isang mas ligtas at tagong safe house ng ahensya na matatagpuan sa isang liblib ngunit marangyang subdivision sa Tagaytay. Doon, wala nang uling sa mukha ang dalaga, nagbalik ang kanyang tunay na kagandahan bilang si Valencia Alarcon. Ngunit ang kanyang pagtitiwala ay nanatiling nakatali sa lalaking nagligtas sa kanya. Isang gabi, habang ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay humahampas sa mga bintana, magkasama silang nakaupo sa harap ng isang malawak na lamesa sa sala. Nakalatag doon ang mga blueprint, bank accounts, at mga iligal na transaksyon na nakalap ng ahensya ni Damian laban kay Tio Ronaldo. Masyadong malinis kumilos ang tiyuhin mo, Valencia. Seryosong wika ni Damian habang nakatitig sa mga papel. Hawak ang isang pluma. Nililipat niya ng mga ari-arian ng pamilya mo sa mga peking kumpanya sa ibang bansa. Kapag hindi natin siya nahuli sa loob ng linggong ito, tuluyan na siyang makakatakas dahil ang lahat ng yaman niyo. Napansin ni Damian na hindi sumasagot si Valencia. Nang lingunin niya ito, nakita niyang matinding pagod at lungkot sa mga mata ng dalaga. Nakatitig lang ito sa isang lumang larawan ng kanyang mga magulang na nailigtas niya mula sa kanyang bag. Magpahinga ka na muna, Valencia. Masyado mo nang pinapahirapan ang sarili mo sa pag-iisip. Malambing na sabi ni Damian, ang kanyang boses ay tuluyan ang nawala ng lamig kapag ang dalagang kausap. Hindi ko kayang matulog, Damian. Tapat na sagot ni Valencia habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mahabang pilik mata. Natatakot ako, hindi lang para sa kumpanya o sa hustisya ng mga magulang ko. Natatakot ako na baka isang araw ay magising ako na wala ka na rin dahil sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka dahil sa akin. Napatitig si Damian sa kanya, ang padar na matagal nang itinayo ng ahente sa kanyang sarili upang huwag magpadala sa emosyon. Sa bawat misyon ay tuluyan na nagiba. Lumapit siya, lumuhod ng bahagya sa tapat ng upuan ni Valencia at hinawakan ang magkabilang pisngi ng dalaga gamit ang kanyang mainit na kamay. Hindi ako mawawala, Valencia. Nangangako ako sa'yo. Bulong niya habang kanyang matatalas na mata ay napalitan ng labis na pagmamahal at pag-aalaga. Mula nang pumasok ka sa buhay ko bilang si Tina, hanggang ngayon na ikaw na si Valencia, ibubuwis ko ang buhay ko para sa kaligtasan mo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, dahan-dahang nilapit ni Damian ang kanyang muka. Parang huminto ang ikot ng mundo para kay Valencia. Nang maramdaman ang dahan-dahang paglapat ng mga labi ni Damian sa kanyang mga labi. Ang halik na yon na hindi nagmamadali. Ito ay puno ng taimtim na pangako, matatag na proteksyon at ang umuusbong na pag-ibig na matagal na nilang kinukubli sa isa't isa. Tumugon naman si Valencia ng may buong pagtitiwala. Ikinasal ang kanyang mga kamay sa batok ng lalaki. Ang pader sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Ngunit ang matamis na katahimikang iyon ay panandalian lamang. Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, biglang tumunog ang naka-encrypt na telepono ni Damian. Isang ulat mula sa NBI ang dumating. Nag-book ng isang pribadong yate si Ronaldo at nakatakdang tumakas patungong labas ng bansa sa susunod na 2 gabi mula sa isang abandonadong pantalan sa Maynila. Kailangan na nilang ilatag ang huling bitag upang tuluyang mahuli sa akto si Tio Ronaldo at mapigilan ang kanyang pagtakas. Isang mapanganib na desisyon ang kailangang gawin. Nagboluntaryo si Valencia na maging pain. Hindi, masyadong mapanganib ang iniisip mo, Valencia. Hindi ko papayagang ilagay mo sarili mo sa kamay ng mamamatay tao. Mariing pagtanggi ni Damian habang mabilis na naglalakad pabalik-balik sa sala ng safe house sa Tagaytay. Ang kanyang mukha ay muling nagbago, bumalik ang pagiging seryoso at madilim na otoridad ng isang ahente. Damian, makinig ka sa akin.
Pakiusap ni Valencia habang lumalapit at hinahawakan ng matitipunong braso ng lalaki upang patigilin ito. Tinitigan niya ito ng diretsyo, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito lang ang tanging paraan upang lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Hindi siya magpapakita kung alam niyang ang ahente mo lang ang nandun. Kailangan niyang isipin na sulok na ako at wala nang matatakbuhan. Sa tulong mo't ng buong puwersa ng ahensya mo, alam kong ligtas ako. Nagtitiwala ako sa'yo, sa buhay ko. Napatitig si Damian sa kanya. Nakita niya sa mga mata ng dalaga ang determinasyon ng isang alarkon. Ang tapang na matagal na nitong itinago sa likod ng uling at lumang duster. Sa huli, huminga ng malalim ang ahente at marahang tumango, bagamat may mabigat pa rin kaba sa kanyang dibdib. Dumating ang gabi ng operasyon. Ang tagpuan ay isang abandonadong bodega sa madilim at tahimik na bahagi ng daungan ng Maynila, kung saan nakadaong ang yate na gagamitin ni Ronaldo sa kanyang pagtakas. Bago bumaba ng sasakyan, may ingat na ikinasal ni Damian ng isang maliit na wireless microphone at GPS tracker sa ilalim ng kwelyo ng suot ng mamahaling blusa ni Valencia. Nagayos si Valencia bilang ang tunay na heredera. Eleganteng nakasuot ng formal na damit, ngunit sa ilalim nun ay ang kaba na tila ba pumuputok sa kanyang dibdib. Nasa likod mo lang ako, Valencia. Sa unang senyalis pa lang ng panganib, papasok kami. Bulong ni Damian, bago dampian ng isang mabilis ngunit maringhalik ang kanyang noo. Pumasok si Valencia sa malawak, madilim at maalikabok na bodega ng mag-isa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matutunog na yabag ng malingaw-ngaw sa kabuuan ng silid. Doon, sa ilalim ng isang bumbilya na nakasabit sa kisame, nag-antay si Tio Ronaldo. May hawak itong isang itim na maleta na naglalaman ng mga ninakaw na dokumento at pera at pinaliligiran ng 4 na armadong lalaki. Aba, ang pamangkin kong akala ko ay naging abo na sa nakaraang pagsalakay. Nakangising sa lubong ni Ronaldo habang humahakbang paitas ang kanyang makapal na boses. Napakagaling mong magtago, Valencia. Muntik mo na ako mapaniwala na isa ka lang hamak na katulong. Ngunit uli ng lahat, akin na ang Alarcon Shipping Lines. Hindi kailanman magiging sayong kumpanya, Tio! Matatag na sigaw ni Valencia. Pinatatatag ang kanyang boses habang sinisigurong maririnig ni Damian ang bawat salita sa pamamagitan ng mikropono. Pinatay mo ng mga magulang ko para lang sa kasikaman mo. Oo, pinatay ko sila. At ikaw ang susunod para wala nang maghabol sa kayamanan ng mga Alarcon. Malakas sa tumawa si Ronaldo at sa isang iglap, marahas niyang hinablot ang isang baril mula sa kanyang tauhan at tinutok to ng diretsyo sa noo ni Valencia. Nalamig ang buong katawan ni Valencia, ngunit bago pa man makalabit ng banta si Ronaldo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bubong ng bodega. Ang malakas na pagsabog sa bubong ng bodega ay nagpabagsak ng mga debris at nagdulot ng makapal na usok. Bago pa man makabawi sa gulat si Tio Ronaldo at ang kanyang mga tauhan. Isang matangkad na bulto ang mabilis na bumaba mula sa itaas gamit ang isang tactical rope. Si Damian, kasunod niyang kanyang elite team mula sa National Intelligence Bureau na mabilis na nag-deploy sa paligid. Polis! Huwag kayong lilika ng anumang galaw! Sigaw ng isa sa mga ahente. Ngunit agad na sumagot ng putok ng baril ang mga tauhan ni Ronaldo. Nabalot ng ingay ng armadong bakbakan ang buong bodega. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumugod si Damian patungo sa kinaroroonan ni Valencia bago pa man maitutok muli ni Ronaldo ang baril sa dalaga. Kinablot ni Damian ang braso ni Valencia at marahas silang nagpagulong-gulong patungo sa likod na naglalakihang bakal na container van upang magtago. Sabi ko sa'yo, nasa likod mo lang ako, hingal na sabi ni Damian, ang kanyang mga matay kumikislap sa halo-halong tensyon at pag-aalala habang sinusuri ang katawan ni Valencia kung may galos. Ligtas ka ba? Oo, ligtas ako, nanginginig na sagot ni Valencia. Mahigpit na nakakapit sa tactical vest na suot ng lalaki. Dito ka lang, huwag kang aalis sa pwestong to. Utos ni Damian bago sumilip sa gilid ng container at magpaputok ng 3 sunod-sunod na bala na nagpabagsak sa 2 sa mga armadong tauhan ni Ronaldo.
Nang makita ni Ronaldo na nalalagas ng kanyang mga tauhan, binuhat niyang itim na maleta ng pera at mga dokumento at patakbong tinungo ang likod ng pinto ng bodega na direktang patungo sa kanyang yate. Napansin to ni Valencia. Damian, tumatakas si Tito Ronaldo! Hindi hinayaan ni Damian na makawala ang salarin. Mabilis siyang tumayo at hinabol si Ronaldo sa labas ng bodega. Diretsong patungo sa madilim na pantalan kung saan umaandar ng makina ng yate. Dahil sa bigat ng bitbit na maleta, hindi mabilis makatakbong matandang lalaki. Ronaldo! Huminto ka! Sigaw ni Damian. Lumingon si Ronaldo at binaril si Damian, ngunit mabilis na umiwas ang ahente sa likod ng isang poste ng kuryente. Sa isang serye ng mabilis at piyasang galaw, sumugod si Damian nang maubusan ng bala si Ronaldo. Gamit niyang kanyang lakas upang patumbahin ng matanda, gamit ang isang malakas na tidyang sa sikmura nito. Bumagsak si Ronaldo sa semento, nabitawan ng baril at ang maleta na nabuksan at nagkalat ang mga bandal ng pera. Bago pa man to makabangon, mariing tinapak ni Damian ang kanyang tactical boot sa dibdib nito, habang ang kanyang baril ay nakatutok ng direkta sa noo ng salarin. Tapos ng laro mo, Ronaldo Alarcon. Arestado ka sa batas para sa kasong pagpatay at malawakang korupsyon. Malamig at may pinal na hatol na deklarasyon ni Damian. Sumunod na lumabas si Valencia kasamang iba pang mga ahente. Habang pinapanduan ng posa si Ronaldo ng mga pulis, tuminto ng masama sa kanyang pamangkin. Ngunit hindi na natakot si Valencia. Sa wakas, ang katarungan para sa kanyang mga magulang ay nakamit na. Lumapit si Damian kay Valencia, ibinaba ang kanyang baril at binigyan ng dalaga ng isang pagod, ngunit punong-puno ng ginhawang ngiti. Wala na ang uling, wala na ang takot. Tapos na ang kanyang pagtatago bilang isang simpleng katulong. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang madugong tagpo sa daungan ng Maynila. Sa loob ng 12 buwang iyon, malaking pagbabagong naganap sa buhay ni Valencia Alarcon sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Damian at ng kanyang ahensya. Tuluyan ang nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo si Tito Ronaldo. Nakuhang muli ni Valencia ang pamamahala sa Alarcon Shipping Lines at nalinis ang kanyang pangalan sa mata ng publiko. Ngunit sa kabila ng kanyang marangyang buhay, ngayon bilang isang matagumpay na CEO, may isang bagay na hinding-hindi nagbago, ang kanyang pag-ibig sa lalaking nagligtas sa kanya. Gabi ng Biyernes at dinaraos ang isang malaking charity ball sa ballroom ng isang sikat na 5 belyitang hotel sa Maynila na pag-aari ng pamilyang Alarcon. Ang buong silid ay napapalamutian ng mga nagniningning na kristal ng chandelier, mga sariwang puting rosas at punong-puno ng mga kilalang negosyante at mararangyang tao. Naroon si Valencia, suot ang isang napakagandang kulay gintong gown na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaapdo na nagpapakita ng kanyang makinis na leeg. Habang nakikipag-usap sa ilang kliyente, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin pa rin sa malaking pinto ng ballroom, tila may hinahanap. Napakaganda mo ngayong gabi, Valencia. Isang pamilyar at baritonong boses ang biglang bumulong mula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si Valencia at isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naroon si Damian, nakatayo ng tuwid at napakagwapo sa suot nitong itim na tuxedo. Wala ng kanyang madilim at mailap na aura na madalas nang ipakita noon sa mansyon. Ngayon, may bakas na ng init at wagas na pagmamahal sa kanyang mga mata habang nakatitig sa dalaga. Late ka na naman, Agent Damian, biro ni Valencia habang bahagyang tinatampisaw ang kanyang siko sa braso nito. Akala ko, iniwan mo na ang iyong CEO. May tinapos lang sa huling misyon at ilang papeles sa ahensya, nakangiting sagot ni Damian. Nilahad niyang kanyang palad sa tapat ng dalaga. Maaari ko bang maisayaw ang pinakamagandang babae sa silid na ito? Isang karangalan, sir. Tugon ni Valencia, sabay hawak sa kamay ng lalaki. Dinala siya ni Damian sa gitna ng dance floor, habang ang orkestra ay nagsisimulang tumugtog ng isang romantiko at banayad na kanta. Nagtinginan ang lahat ng bisita sa tanis at perpektong rehistro ng dalawa habang dahan-dahang umiikot sa saliw ng musika.
Inilagay ni Damian ang kanyang kanang kamay sa bewang ni Valencia habang ang kaliwang kamay ng dalagay nakahawak sa matatag nitong balikat. Salamat dahil hinayaan mo ko na maging katulong mo noon kahit na halos masunog kong kusina mo. Bulong ni Valencia habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaki. Natawa ng bahagya si Damian, isang tunog na nagpatalon sa puso ni Valencia. Dinala ni Damian ang nakahawak na kamay ng dalaga at pinatong to sa kanyang dibdib kung saan mararamdaman ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso. At salamat dahil kahit na naging katulong ka, ikaw ang naging nag-iisang reyna ng buhay at ng puso ko. Malambing na wika ni Damian. Hindi ko na hayaang magtago ka pa, Valencia, o ang saktan ka ng anumang panganib sa mundong ito. Dahil habang buhay, ako ang magiging proteksyon at kakampi mo. Sa ilalim na nagniningning na liwanag ng mga chandelier, dahan-dahang nilapit ni Damian ang kanyang mukha at muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis, mariin at mapagpalayang halik. Wala nang uling sa muka, wala nang lihim, wala nang takot at wala nang pagpapanggap. Isang wagas at masayang pag-ibig na nagmula sa likod ng isang simpleng katulong at ng kanyang tapat na agent. At makalipas ang ilang buwan, naganap ang isang kasalan tulad ng gusto ni Valencia. Isang simple lang kasamang pamilya ng asawa at bilang wala na siyang pamilya, lahat ng mga tauhan niya sa kumpanya ang kasama nila sa araw ng kasal nila. Wala nang mahihiling pang dalaga. Ngayon, kasama niya na ang taong alam niyang makakasama niya habang buhay. Mga kapwa ko tagapakinig, ang kwento ni na Valencia at Damian ay hindi lang basta isang kwento ng aksyon, pagpapanggap at kilig. Ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin na madalas sa totoong buhay, nagbabalat kayo rin tayo, nagsusuot tayo ng iba't ibang maskara, nagkukunwari tayong matapang, nagkukunwari tayong walang nararamdaman, o kaya ay nagtatago tayo sa likod ng isang simpleng katauhan dahil sa takot na masaktan muli ng mundong ito. Ngunit ang pinakamagandang aral na iniwan sa atin ng kwentong ito, gaano man kalaki ang pader na itinayo mo sa iyong puso at gaano mo man pilitin na itagong yung tunay na sarili, darating at darating din ng isang tao na kayang basahin ng bawat hininga mo. Isang taong hindi titingin sa dumi ng iyong muka o sa selyo ng iyong kasuotan, kundi sa ganda at sugat ng iyong kaluluwa. Sana sa pagsubaybay niyo sa kwentong ito, natutunan nating huwag mawala ng pag-asa. Gaano man kagulong bagyo sa iyong buhay ngayon at kahit pakiramdam mo'y nag-iisa ka sa iyong mga laban, naway matagpuan mo rin ang iyong sariling Damian. Isang tapat na kakampi na handang tumayo sa likod mo, ipaglaban ka at mahalin ang bawat sikretong nakakubli sa iyong pagkatao. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa kwento ng ating simpleng katulong at ng kanyang tapat na agent. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po mula kay Rava TV at sa inyong narrator. Ako po si Miss Maria.